ano yung naging struggles ko habang kinikreate namin yung character. Well, bago pa lang mag-start yung show actually, to be honest, medyo I'm battling spiritual warfare. Parang I lost my connection with God. I lost my relationship with God. And this show helped me to reconnect with Him. Naalala ko yung pumunta si Derek dun sa condo namin, kinukwento niya yung storya, yung character, yung backstory. Iyak lang ako nang iyak sa kanya dahil sabi ko parang natataon, kailangan ko talaga to sa buhay ko ngayon. Kailangan ko si God sa buhay ko, si Eman sa buhay ko ngayon dahil may mga ups and downs pa rin kahit naka-recover na ako sa past ko, meron pa rin talagang binibigay na mission sa'yo si Eman na hindi mo minsan maintindihan kung bakit paulit-ulit, kung bakit mahirap. And ayun, yung dumating yung my best friend Eman sa akin, si Mateo, parang nagkaroon ako ng enlightenment. Parang nagbago lahat yung pananaw ko ulit. Parang nagkaroon ako ng... So parang na-realize ko lang na parang lahat ng pinagdadaanan ko noon, depression, anxiety, nilead lang ako dito to prepare me for this show. That's beautiful. Thank you for sharing that, JM. And Miss Shaina, sobrang dami mo ng character na ginampanan across all genres. But what makes Ruth unique for you? Well, narinig niyo naman yung sinabi ko that this is actually my answered prayer. Diba? Matagal-tagal na ako hindi nakagawa ng ganito. But also, parang, it's very humbling kasi sa mga material na ginawa ko noon, ako yung baby ng family. Ako yung Ryrie ng material. And 30 years later, nandito pa rin ako. Nabibigyan pa rin ako ng trabaho. Nasa harapan niyo pa rin ako. Kahit paulit-ulit na ilan po sa inyo, lumaki na ako sa harapan ninyo. But now, I am here in front of you, not as the little girl in the story. I am now the mom. So siguro yung wisdom na nakita ko sa mga mas nakakatanda sa akin when I was younger, yung little Shaina na napakaswerte to be able to share the screen with some of our great actors ngayon sa industriya. Kasama si Mama doon dahil nung teenager days ko si Mama sa Tanging Ina, isa siyang naging modelo rin sa akin. Hopefully, hawak-hawak ko yon. Hopefully, baon-baon ko yon for this show and for this role. Thank you. And speaking of Mama, Miss Ai! My Mama. Oo! Great to see you and thank you, Thank you so for much. sharing your role here bilang isang madre. Oo, nako. Ay, ano yung kamusta, paano na, na i-offer sa inyo itong project na ito? Kwentuhan mo naman kami, nag-experience nyo ni JM on set. Yeah, kasi si Papa Pita lang talaga yung kumausap sa akin na akala ko nga siya yung makaka-eksena ko rito. Yung pala siya producer. Lola mo, no? Syunga-syunga. Then, nung sabi niya, madre ako, okay lang. Mahirap kasi syempre, ako madre, parang ganyan. Although, sinabi ko sa sarili ko, siguro binigyan naman ako ni Lord ng gift. As a PayPal awardee, I think dapat lang na, hello, Martina, maayos ka, ganyan, madre ka dyan. So, ninanamnam ko naman and tinatry ko. Nagpe-pray ako na sana magampanan ko yung as a madre. Hindi naman ako as a mother ngayon. As a madre naman. So, sabi nila maganda naman yung kinalabasan. So, praise God, thank you na nagampanan ko. We can't wait to watch more of your character. Thank you. Yan. And speaking of character, Sid, ano ba pwede mong i-share so far tungkol sa character mo? Kasi parang glimpse pa lang yung nakita nung ilang mga nakapanood na rin sa advanced screening at parang marami pa mag-unfold. Ano ba? Sino ba siya? How do I say this without really sharing too much? I guess, you know what, I guess there's two sides to the story, and of course we're always talking about, like the show talks about second chances and all that. I think
my character could, if you want, could represent someone who doesn't see any reason to change. Yeah. Yun. Let's stop there. Kasi may mga tanong pa rin naman mamaya. Ayan. Pero ito para kay Ryrie. Ryrie, ang galing-galing mo naman mag-FSL. Ikwento mo naman yung experience mo sa pag-aral ng sign language at sa mga eksena mo with your parents dito sa My Best Friend Eman. Galing. Joke lang. Go. Uli yung tanong. Ano po? Paano mo pinaghandaan ng ang iyong mga eksena? Lalo na challenging siya, no? Nag-sign language ka all throughout. Pinaiyak mo kami, ilang eksena pa lang. Pinaghandaan ko po ito is, nag-aral po ako ng sign language. Nag-search po ako sa YouTube kung ano po yung mga iba ko pa pong matutunan sa sign language. At doon naman po sa pag-acting, meron po akong coach doon. Si, ano na yan? Si Derek Ryan, Teacher Carlos. Edna, tsaka si Derek Ryan Carlos. Wow! Nakakatuwa. Congratulations! Thank you po. Ayan. And of course, may tanong din tayo for the whole cast. You can start, Daytona. Yung naging inspirasyon sa'yo ng My Best Friend Eman. Yung inspiration sa'yo at sa pagganap mo, no? Yung experience mo rin sa pagganap mo ng iyong karakter sa My Best Friend Eman. Well, this is my first teleserye po kasi. So, I was really thrilled to know na it's about Eman. It's connected with the Lord. So, kasi lalo na my mom, she's really religious. So, it really touches me a lot. It makes me cry, ganyan, na I'm part of this. Na my first ever one is Eman. It's about him. Ayun. And as for my preparation, it's with Derek Ryan, the Chobak technique. The Hollywood Chobak technique. Yun po yung tinuturo niya sa akin. Jay? Hello, good afternoon po. So I'm Jay Acosta playing as Francesca. And for me po, I think my character, without spoiling too much, is really pagmamahal. All about giving your all to someone you love and someone you want to. Your dreams in general. So, if nag-aspire tayo to be more and to look at the bright side, feel ko po yun yung motivation po ni Francesca. And of course, I'm very thankful to be part of this spectacular teleserye po. Thank you po. Thank you. Get? Inspiration ko dito, well, siyempre si God. After being away for couple years sa serye, and going back to my faith with God, I think this is a blessing from Him, and definitely it's very timely lang na ganito rin yung show na ginagawa ko and yung ngayon na gagawin ko after some time. So yeah, my inspiration is God. To God be the glory, of course, and yeah, very thankful to be part of this show. Thank you. Go, TJ. Hello po. Magandang hapon po. I'm TJ Valderrama. Uy. Ayun po. Ang inspirasyon ko dito, MJ, is family talaga siya. Same din sa character kasi malaking factor din sa character ni Sid na pinili ko po dito, yung pamilya niya. And it's all about second chances na very sakto nga sa panahon natin ngayon. And very grateful ako syempre to be part of this amazing project po no, na show natin yan. Kasama po nakatrabaho itong mga wonderful na mga artista na to. And I'm very, very blessed and very, very thankful po. Yeah. Go, Elson. Hello everyone, I'm Alison De Dios and I'll be playing as Aaron po. And yun, my character is kababata ni Jo. And I idolize Jo. And I idolize him and I won't spoil a lot. Yun lang sasabihin ko. Konti lang. Best friend. So maraming katanungan sa karakter mo kung sino ka sa buhay ni Cho. Yes. So, yan. Abangan nyo na lang kung gusto nyo malaman pa. That's relationship. O yun. Miss Donna. Hello po, ako po si Donna Cariaga. Bakit ba, Jill? Inspiration, siguro ko connect ko na lang din dun sa character ko na
may mga pagkakataon na yung mga taong tutulong sa'yo is yung mga hindi mo pa kaano-ano. So minsan kinakausap ka ni Lord through other people and sometimes and most of the time, yung mga taong hindi mo na-expect yung pwedeng magbigay sa'yo ng message na dinideliver ni God for you. So ayun po, ano pa bang inspiration? This economy, charay. In this economy, kailangan natin to. Naman gumanon, yes. Work, diba? Thank you po. Salamat po. Yan po. Go, Yasmin. Yes, good afternoon po. I'm Yasmin Jill. I'll be playing the role of Priscilla, which is yung best friend ko ni Ruth, which is played by Ate Shaina. Siguro inspiration po for this show would definitely be my family and si Papa Jesus din po talaga. Kasi if I related po sa character ko, si Priscilla, sobrang ang dami niya pong pagdadaanan in terms of yung makikita niya sa buhay ni Ruth. Kung ano man yung pagdadaanan niya, without spoiling too much din po, she'll always be there for her. And aside from that, yung belief na kung ano man yung mangyayari sa buhay mo, si Papa Jesus nandyan to let you go through it. And I started acting po back in 2013. First teleserye ko din po ito. So inspiration ko din po talaga is si Papa Jesus in terms of siya po ay binigay niya po sa akin yung project na to, very first teleserye, even if it's been how many years po. So very timely po itong proyektong to, kaya I'm very grateful na yung first project ko po is about Eman. So, Congrats! yun po. Thank you so much. And Ivan. Hello, magandang hapon po sa inyo lahat. Siguro yung inspirasyon ko po dito is huwag ka mawalan ng pag-asa. Kasi sa show na to, it is really special to me. And for sure, magiging special dito sa inyo kapag mapanood nyo. Kasi sa show na to, talagang makaka-relate kayo. Kasi lahat naman tayo may pinagdadaanan sa buhay. And sa show na to talagang ipapakita kung paano mo to haharapin. And ayun, siguro doon ako na-inspired. And yeah,